Hello everyone! Welcome back to our kitchen. This is Yolanda Kitchenomics. Ang ating recipe today ay napakasarap na lumpiang Shanghai. I-share ko sa inyo ito kung paano ko ito binalot or mas madaling pag-wrap ng lumpiang Shanghai. Trending na pagbalot ng lumpiang Shanghai. At alam niyo itong recipe na ito ay napakadali lamang gawin. Yan at yummy! Yan ang ating recipe at ang mga ingredients ating gagamitin ay gumamit po tayo ng extender. Ito ay ang textured vegetable protein. Nilagyan po natin yan ng 2 teaspoon of salt. Of course, meron tayong pork, ground pork, lagyan ng paminta. At syempre, mayroon tayong sesame oil. Yung sesame oil ay nagpapadagdag yan ng linamnam sa ating Shanghai. Yan, ang extender natin ay TVP. Yan, textured vegetable protein at lagyan ng minced garlic at of course, minced onion. Yan, ang ating sibuyas. At syempre, mayroon tayong white onion. Actually, masarap talaga ang Shanghai basta may onion. Yan, favorite ko talaga. At saka red bell pepper at of course, spring onion. Yan ang ating ingredients. At mayroon tayo ditong carrots. Yan, sakto lang yung kadami ng ating mga gulay at nilagyan ko rin po ng potato. At 1 teaspoon of salt. Yan, nilagyan ko ng salt para may lasa yung mga gulay na ating nilagay. So, mix together. Yan, napakadali at lagyan ko ulit ng sesame oil para mas masarap at 2 eggs. Yan, 2 eggs. Nilagyan ko ng itlog para binder. Yan, nagsisilbing binder para sa ating lumpiang Shanghai. Yan, yung iba naglalagay ng cornstarch o kaya flour. Pero hindi na po ako naglagay. Yan din, syempre, separate natin ito bawat isa. Itong ating lumpia wrapper. Yan, yung ating lumpia wrapper ay dapat hindi po siya yung matigas na klase. Dapat medyo malambot para flexible po yung ating lumpia wrapper at hindi po siya madaling mapunit. Yan, isa-hisain po natin na alisin yan sa pagkadikit-dikit. Then, magawa po tayo ng pattern. Prepare ng pattern sa coupon band. Yan. Yung tamang-tama lang po kahaba ng ating gagawing lumpiang Shanghai. Yan. Then, dito, inilagay ko sa gitna. Ilalagay natin sa gitna yan at i-cut natin sa side by side. Yan po ang trending na pagbalot ng lumpia Shanghai. Yan, pare-pareho po ang itsura ng ating lumpiang Shanghai pag ganito po yung inyong gagawin na pagbalot. Yan, guntingin po natin yung side by side. Yan, napakadali lang. Then, set aside natin at yan. Then, yan ang itsura niya. Prepare na natin yan. Then, yan, ang ginawa ko rin po dito pas madali ang paglagay ng ating mga lumpia pag inilagay sa icing bag. Yan din, ilagyan po natin yan. Yung mga Shanghai na ating ginawa. Yung mixture natin para mas madali po nating mailagay sa ating pagbalot ng ating lumpiang Shanghai. Yan. So, ang atin namang paglagay ng seal natin sa edges na magawa po tayo ng cornstarch na may tubig at lutuin ng kaunti. At yan, nagbalot na po tayo. Ang gagawin ba? Overlap lang po yan. So, napakadali lang itong ating pagbalot ng ating lumpiang Shanghai ay mas madaling paraan. Yan, lagyan natin ng sa gitna. And then, ibalot natin. Overlap na ganyan. Diba? Mas madali itong gawin at pantay-pantay ang pagkakabalot ng ating lumpiang Shanghai. Ito ay trending na pagbalot ng ating lumpia. Yan, mas madaling paraan ang ating gagawin. Then, seal po natin yon sa pinaka-edges niya gamit ang cornstarch niya. Niluto ko po ng tubig na kaunti. Medyo malabnaw po yung pagkakahalo ng cornstarch. Then, repeat natin. Konting practice lang actually ang paglagay po nito ay kailangan ng practice. Yan. Medyo sa una, hindi pa perfect yung gawa mo. Yan. Sa patuloy na paggawa mo ng lumpiang Shanghai, magiging mas perfect na yung inyong gagawin na pagbalot ng lumpia. Yan. Nasarap itong
pang-ulam at pwede po ito actually itong pang-business. Yan. Pwede pong pang-negosyo sa atin. Pares po ng pansit. Yan. Actually, pag mga birthday, ito hindi nawawala din yung lumpiang Shanghai kasi pares po ito ng pansit sa mga handaan. Yan ang ating ginawa. So, yan ang ating ipiprito. Siyempre, pag ipiprito natin ay maghanda po tayo ng cooking dish natin, medyo marami-rami ng kaunti yung ating mantika para deep fry. Yan. Dapat siguraduhin po natin na mainit yung ating mantika para mas magandang kalalabakan ng ating niluluto. So, pag luto naman ng lumpia ay dapat by batch. Hindi po siya dapat apuraduhin. Hindi po yung masyadong malakas ang apoy. Yung tamang-tama lang po. At yung mantika, para hindi po siya masunog. Then, yan. After a few minutes ng pagpiprito natin, malapit na pong maluto yan. So, bantay lang po natin yung pagkakaluto para hindi po gaanong maluto or masunog yung ating mantika at the same time yung ating lumpiang Shanghai. Yan. Ay, wow. So, yan. I-drain po natin dito sa ating strainer na wire. Yan. Wag pong ilagay sa paper towel. Hindi po so magandang ilagay sa paper towel. Dapat po dito lang po sa strainer natin na yan, may mga butas-butas na ganyan. Yan. Para yung oil po ay mahulog po doon sa ating nilagyan. Yan. Diba? So, by batch po ang pagluto. Then, kailangan po yung pagkakalagay natin dito sa ating strainer is nakatayo po yan para yung ma-drain po yung excess na oil. At huwag natin ipahiga ang paglagay. Dapat naka-stand siya. Yan, serve natin sa favorite ating dippings like yung ketchup, pwede yung sweet and sour na. Yan, ang ating masarap na crispy talaga. Ay, sarap. Di ba? Yan, yummy. Wow. Sarap dito pang dip niyan. Ketchup lang po yung aking nilagay dyan. Nagustuhan po ng aking pamilya. So, marami po akong nagawa mga 50 pieces yung nagawa ko nito lahat. At may sobra pa. Yung ibang Shanghai na mixture, ginawa ko po na siomai. Yan. Thank you so much. Until next time. Bye-bye.